karon sir pinagi sa DYRC. DYRC is a sister station of DZRH sa Manila Broadcasting Corporation. Okay. So unang pangutana sir, nganong usay lakaw nimo diri sa Cebu karon? Well, siguro na ibalo naman mo usa ko sa mga naglansar karon pagka senador so wala pa magsugod ang official campaign period. Naga-suroy-suroy nako para unang-una makapreparar and at the same time mapamit pang mga kinahanglan natong hatagan o pagtagad sa atong taliabot sa pagmasalan kung doon ay kaluoy ang Ginoo nga makanaugta. Because I don't want to go to the Senate, Elias, nga why unod ang akong ulo. I would like to go to the Senate prepared. And dili ko mo adto sa Senado na magsakay-sakay laman kung unsang issue ang nasa front page sa diaryo. Now, karon nga nilansar ka pagka senador, unsay imong platforms? Unsay imong goals and Actually, programs? wala man tako'y plano mo dagan. And to give you a deeper backgrounder, as early as 2018, ginakumbinsin ako ni Pangulong Duterte nga mudagan ng senador. Pero at that time, I was really committed to my job as Secretary of Agriculture. And so I said, Coach Deli ko sir, pabidin ako sa DA. But doon na may naglantugi sa mga economic managers because of their penchant for importation as the solution to inflation. Wala magsinabot. And so nag-decide ko mag-resign from the Department of Agriculture and take over a 6-year term as being the chairman. Actually, dili pa ko dapat mag-resign. Until 2025 pa ang akong posisyon as chairman of the Mineral Development Authority. Pero sa dihang nakita na ko, yes, nga sa listahan sa mga kadagan kalansat karon pagka-senador, walay nakasabot sa problema sa agrikultura, sa batakang problema sa agrikultura. Yes. Tama kalalom sa akong pagsabot. I decided to step forward and volunteer. No? Actually, I'm volunteering. Doon ako ipagduwa-duwa initially because pamukoy kwarta, kompletong preparasyon. Pero ang ako magutanaw, another 6 years of anti-agriculture policies will be very detrimental to agriculture and fisheries in the country. Ang akong tanaw, based on the reports worldwide, there will be a dramatic increase in the prices of food over the next few years. O kini mahinungod tungod kini sa pagtaas ko sa presyo sa abono. O grabe, doble. No? So kung taas ang farm inputs, mataas ang presyo. And the moment that happens, even if available ang pagkaon sa kawas, importation, taas lang yapon ang presyo. So ang ato karong advocacy is, let's achieve food sufficiency in the country. Bitaw. Ang pangutana, can we do it? My answer is yes. And my example is very simple. Ang Israel, o sa kagamay nasod, 2.2 million hectares, 60% sa ilang yuta, desyerto. Doon na sila 5 lang kasuba. Doon na sila rainfall nga 360 millimeters. Ang ilang dagat, ang ilang shoreline, gamay kayo. Ang Pilipinas, ikalimata sa pinakataas nga coastline all over the world. Wow. 36,298 kilometers. Wow. Okay. Ang atong yuta, 30 milyones hektaryas. Mabunok. Ang atong tubig, ang atong ulan, lalom ang penetration. 4,000 millimeters every year. Ang atong suba, sobrang libo. Pero ang Israel, gamayng nasyon, ka-export, kita ka-import. So there is no reason why a country with such rich resources as the Philippines would be importing. The only key is that Israel has focused on agriculture. Kagamit na sila og mga computerized irrigation system, greenhouses. Ang ato diri, traveling rice mill ra gamit nato. Ang atong tubig depende sa mga dakong irrigation. Og mahina ang atong suporta sa agriculture and fisheries. So unsay karabtanan ni ining akong advokasya,
sa kinabuhi sa mga taga-Sugbo. Mm. Well, ang Cebu is becoming dependent on food. From Mindanao. In fact, ang inyong isda, gikan pa sa Basilan eh. Yeah. Basilan, Zamboanga. Yes. Kita man ako na kay gina-tracking man na. Mm. Pero ang problema, tungod sa kadako sa gastos, traveling from Basilan to Zamboanga, or from Basilan na Zamboanga to Cebu, taas po ng presyo sa palitunon sa Cebu. Tinod. So ang ato dihang advocacy is to establish farmers and fishermen's outlets diri sa Cebu, palibot sa Cebu. Nga ang magpadaga ni ini ang Food Terminal Incorporated. Wow. Doon na ako'y grupo sa abogado karon. Nag-studio sa mandato sa Food Terminal Incorporated. Wow. FTI. Kaya nga atong plano, kung asa naghanap isda, dapat na ay consolidation area. Tinod. Nga ang maong mga isda, i-transport sa Cebu, unya magbukas diri og usa ka food outlet na ang mga produkto presko gikan sa probinsya para nga ang taga Cebu makapalit nini. Tinod. So this will be established all over the country. Food consolidation centers in the production areas, food outlets in the metropolitan and urban areas like Cebu. Secretary Manny Pinyo, sir, di ay imong kuan kaning strong supporter. Usa ka prominent lawyer, usa ka consultant sa Kongreso, si Attorney Joseph Berondo Jimenez, Cebuano lawyer ni. Salamat. Ingon siya, kanang imong gi-interview nga si Secretary Manny Piñol, gikinahanglan nato sa Senado because he is an expert on our agricultural industry. Ingon siya, kay kanang atong Senate Chair karon sa Senate Agri Committee, usa ka business tycoon engaged in real estate, conflict of interest. Actually, pinood na Naingan pa siya, Secretary Piñol, ingan siya, kanang imong gi-interview, brilliant ang mind. Mauna maayong pilion pagka-senador si Secretary Manny Piñol instead of actors, comedians, and members of political dynasty. Attorney Joseph po, salamat kayo sa pagtuo sa akong advokasya. Actually, kining ako, attorney, yes, advocacy na ning ako. At my age, I just want to leave behind a legacy sa Pilipinas. Initially, nagtuo ko nga Secretary of Agriculture, I would be able to accomplish my advocacies. Pero sa dihang naanak ko sa taas, dito na ko napangka akong ulos pa din. Dito na ko na-realize nga maskin na ako'y advocacies, maski cabinet secretary akong posisyon, I would still meet a lot of vested interests nga dili mo tugot nga reformahon ang agrikultura because maapektuhan ang ilang negosyo. That's the reason why nagtuo ko nga pinaagi lamang sa pagsaka dito sa Senado kung ahain atong pagapandayon ang mga balaod nun na makatabang sa agrikultura pangisda nga posible na itong bago ng atong agrikultura. Here is one point that I would like to raise, no? And I would like Attorney Joseph to understand this. Kung sa problema nato sa agrikultura sa Pilipinas, ang atong agrikultura sa Pilipinas nakatali termi sa political terms sa atong mga leaders. There is no sustainability. Paglingkod sa bagong mayor, bagong programa. Paglingkod sa bagong gobernador, bagong programa. Paglingkod sa bagong presidente, bagong programa. Unya, ang mga programa, i-design rapod sa mga sekretaryo, Department of Agriculture Secretary, para malipay ang presidente. So, walay long-term projection. So, it's always a 6-year program. Nga ang paningkamot, malipay ang presidente sa Department of Agriculture Secretary, maskin paspasanay lang, maski kanang tawag nato knee-jerk na mga projects, no? So ang atong advocacy diha, let's copy what the US is doing. They have a 10-year Farm Act nga doon na automatic appropriation every year for specific programs. Like say for example, one example, kining atong Rural Roads and Bridges Program. Nanong dili man ni mahuman, napatay backlog ng 12,000 kilometers. Because ang budget for farm-to-market roads and bridges at mga gagmayng tulay sa mga probinsya, singit lang sa DA budget every year. Tunya, napay maubang mga departamento po na involved. Why don't we come up with a 6-year program? Automatic appropriation para mahumanan ng 12,000 kilometers na farm-to-market roads. Mabuti na reklamo sa mga taga-probinsya
na din balanse ang paghatag o pag-share sa mga resources. Mm. Tama pa ingon pa sa mga tribo sa amo nga nagadtog Manila. Nakurat kay daghan daw tulay way suba. Mm. Sa ilas bukid daw ang suba way tulay, no. But this is perfect. This is a perfect example of inequitable sharing of resources. Tinod. That's why we need somebody from the province. We need somebody from the rural areas Mm. who is aware of the realities on the ground Mm. to be able to participate in the legislative process Mm. of crafting programs for the whole country. Mm. Dito, So, no? ito na sa atong mga advocacies. Secretary Manny Piñol, sir, I know, entire Bohol, entire Cebu na mati na to ron. Nagkanto na kag Lubok, Bohol, Secretary Manny Piñol. Yes. Di ba na taytayan diha nga kontiwason igo ang simbahan? Oh, tinod. Muna ang usa sa mga problema nato actually, yes, no? Mm. Na ang more often than not, even national programs are prepared by people living inside air-conditioned offices. Mm. And they don't go to the ground. Kama. Una nga usahay dispalinghado ang ilang mga programa. Like say for example, let me emphasize this. Nagaingon sila nga dako na daw kayo, taas na daw kayo ang mga kalsada nga nahimo nato. Pero tanaw nato, ang ginasulti nila nga accomplishments sa road construction, kadto pong daang kalsada gibakbak kundi semento pag-usab. Mo man reklamo sa mga tao sa probinsya kay nganong bakbakon man ang kalsada nga magamit pa man arang-arang pa man. Gubon ang simento para simentohon pag-usab. Mo bitan na komedya nga sige na kung istorya ini about malingaw ba ning istorya ini. Na daw tulo ka engineer nga nagpahambuganay. O ingon sa Amerikano nga engineer, in America we repair our roads in 1 week. Ingon sa Hapon, no, in Japan we repair our roads 1 night only. Ingon sa Pilipinong engineer, in the Philippines, our road not yet damaged, we already repair. Secretary Manny Piñol, tugote ko nga basahon ako ang message ni Attorney Josefo Jimenez, ha? Ingon siya. Okay. Kana si Senator Manny Piñol, very eloquent, very good communicator, dating announcer, very articulate. Ingon siya, mao na senator nga angay pilion kay pintok kayo sa pamulong. Unya, larino kayo sa Bisaya. Mao kana ang mamahimong best senator from Mindanao. Salamat. Kung sa Kabisayano, sab, kay Yes. sa Bisayas kung ini kanan. Tinood. Now, ingon si Atty. Josefo Jimenez na ay mga senador sa Mindanao, wala may klarong advocacy. Apan si Senator Manny Piñol, klaro kayo nga expert sa duha ka areas agriculture o boxing. Ha? Usa pa po ka ipasigarbo na ko, yes, Attorney Josephos. I have served government for the last 26 years. And in all of those years, wala ko kasong corruption. In fact, I am the only cabinet secretary of the Duterte administration na voluntaryo nag-undergo of lifestyle check Wow. by the Presidential Anti-Corruption Commission. And after 7 months, apilang amlak, niingon ang PACC na wala ko'y gitaguan nga manggat o baanbik nagikan sa kinawatan sa gobyerno. And this is my commitment to the Filipino people. I am 67 years old. I don't intend to steal anymore. Buwan ako'y plano. Kung nagwanta na ako, nakontrol na ako akong kaugalingon, anang pagkadalo sa kwarta sa 67 anyos, I don't intend to change that in the last remaining years of my life. Muna giingon lang nga, old dogs don't learn new tricks. I see. Diyan tugod ka na gobernador, Secretary Manny Piñol, sir? Sa North Cotabato, I was governor for 9 years. Ah. I was mayor for 1 term, and then nag-vice governor ko. Pero in 2010, pagbalik na ako, daga nag-gobernador, natilbi ko. Because that was the time ako'y nag-demanda atong MOA AD sa Supreme Court. Atong plano unta nga mag-create og sub-state sa Mindanao. And I sued the administration of President Gloria Macapagal Arroyo for starting
a or rather signing a memorandum of agreement na wala konsultasyon sa amo sa Cotabato. I won that case in the Supreme Court, but I lost in the elections. Okay I naman see. sa ako. Nato kung kita mga leader, usahay mo himo tawag politically risky decisions. But we have to make it because ang ato dapat panahitan ang interest sa tao. Kini si Attorney Joseph Jimenez, Secretary Manny Piñol, law professor ni, as a matter of fact, ang iyang mga former law students sila si House Speaker Alan Lord Velasco, si City Mayor Mike Rama, and then ingon siya, if you are elected as Senator Secretary Manny Piñol, I will visit you and give you copies of my books because I need your support for the amendments of the Labor Code. Ha? Yes, sir. Actually, plano din ako nga pundar o grupo sa mga abogado eksperto because we really have to change a lot of policies in this country. Economic policies, rural development policies. Yes. Even the proposed amendment to the Philippine Constitution, which I actually favor. Although na alam ko'y kuandia kabyat, no? Nga dili na dato pasudlan itong mga strategic na mga enterprises or economic activities which involve national security, like telecommunications. I am also against granting privileges to foreigners to buy lands in the country. Because kung tugutan na to na sa kadagan sa kwarta sa NC, kasi pagmata na to, province of China na. Pero na mag-invest lang. O 100% ownership of their companies, no problem with me. Last question. Unsay masulti mo sa rice tarification law? Mo na yung kiawayan na mo sa economic managers. Because I was against it. Hindi pa sila maminaw. Ay nakumbinsi nila sa President. Actually, misled the President on this matter. Sa dihang gaingon ko nga, mag-import ka ng tama lang para dili pud masakitan ng atong mga magkuuma. Ang ilang gusto, bao ng merkado sa bukas para daw bagsak ang presyo. Ingon ako, dili man nakamatis. Nga pag-abot sa hapon, kinahanglan, ibagsak na mo presyo sa kamatis na di mo palit. Kaya kung dili, pagkabuntag, wala, lata na. No? Ang bukas, gina-control sa dagkong negosyante. Yes. And they can manipulate the prices. They can manipulate the supply in the market. And it was wrong for the economic managers to assume nga mubagsak ang presyo sa bukas sa merkado. Tanawan yung presyo sa bukas. Mahal kayo. Mahal na. Nila, manaog daw 7 pesos. Hindi na. No? Because mali ang dili mo nila. Dili na sila mo to. Kung ang Filipino farmers mag-produce o bugas, barato. Kung mag-import, mahal. But precisely. But there is a deeper implication to this policy of relying on importation. Nakita na to, yes, no? Attorney Joseph Posio, you must have noticed this. Sa COVID-19 pandemic, nakita na to, the supply chain was disrupted. And kung mahitabo, pag-usab, knock on wood, no? Hinauto, di mahitabo, no? Halimbawa, doon na another pandemic, kung yan dependent sa imported na pagkaon. And there will be a disruption of the supply chain. Mas dapat ay kwarta, wala makaon. That's why, given this very clear lesson from COVID-19, the Philippines must and should really strive to attain food sufficiency, or at least a level that would make us feel comfortable. Nga dili ta magutman ang panahon sa another pandemic. And this is my advocacy. We have all the resources to do it. We have the land, we have the water, we have the long coastline, we have a rainfall that is sufficient to support our agriculture. By the way, karong adlaw ni abot sa Cebu ang akong daang truck may karga nga usa ka libo ka semilya sa giant bamboo. Wow. May panghatag na ko sa mga munisipyo sa Cebu as part of my personal advocacy to encourage the planting of giant bamboo, which is now accepted as a construction material in the U.S. And at the same time, start the regreening of our mountains. Wow. Kinahanglan natong proteksyonan ng atong mga bukid. Ay ang bukid nato mo nagikanan sa tubig. The moment mawala ng mga kahoy, maski kawayan sa atong mga bukid, we will suffer from soil erosion, and we will lose our water sources. The moment that happens, it will affect agriculture and our food security.
Ingon si Atty. Josephus Jimenez, tagaiintahon ang akong lungsod sa Ronda kay na ako'y yuta, tamnan ako og bambo. Sige, attorney, ipakontak ko lang ka kay Nanay Marina Hermoso, yung dating Deputy Director sa DA for Region 7. Kay usaman siya sa nakatabang sa ako karon. Diri sa Region 7, voluntaryo siya. Ipakontak ka lang ka through, attorney, ipakontak ka lang ka through atong amigo si Elias. Mga daw kawayan si Atty. Joseph Jimenez. Yes, sir. Now, si Salven Nagumbay naman diri. Kailan mga Atty. Joseph Jimenez? Kailan mas Salven kay Atty. Jimenez? Wow. Si Salven lang Okay. deliver sa imong giant bamboo. Okay. Secretary Manny Piñol, sir, tagaan ka na kung gigayong sa imong Bulawanong Parting Words 2,000 listeners karon sa Yagyagan sa DYRC Radio. Daghang salamat, Elias. Mga kaigsuunan sa Subo, sa Bohol, Siquijor, o tanang lugar na maabot ni Sidya. Nagpadagan ko, napalansad ko karon pagka-senador. Not because I want to be called honorable senator, but because there are some things in this country that we must change, especially our attitude on agriculture, our progress on agriculture. Kaya niabot na ang panahon nga dapat tutukan nato ang pagkaon sa atong nasod. Walay nasod nga basko kung kulang ang pagkaon. And ang atong mga polisiya sa agriculture actually are policies that are results of ill-informed, misinformed, and misguided appreciation of the potentials of the country for food production. Para po sa panahon, kung matuman kining atong mga advokasya, I will leave this world a happy person, a happy farmer, knowing that somehow my advocacies will be able to continue to sufficient supply of food for this country and a better future for this country. Salamat. Thank you kayo, Secretary Manny Piñol, sir. Mabuhay ka. Sa di pa ko mo commercial, akong greetings usab ni Atty. Josephus Berondo Jimenez, a very prominent lawyer judge. Diya po si Ma'am Josefina Cabrera, diya si kisa ba ni Nards Recalde sa Cagayan de Oro City, si Noy Nardi. O niya, diya po daw si kinsa ba ni si Nards Recalde. Okay, mag-isunan ay lisuan dahil sa mga radyo kay Karutotod. Mabalik ang tuluman ng Yagyagan naman sa commercial alas 10:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.